Host-actress na si Chris Aquino, inilabas na sa publiko ang nilalaman ng kanyang last will and testament. Yun. Panuorin at pakinggan ang bidyong ito hanggang sa uli para sa buong detalye. Yun. Tila So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, panonoorin natin itong video. Merong pamagat na nakakadurog ng puso. Chris Aquino, inihabilin na ang kanyang last will and testament kay Bimby at Josh. Nako po. Viral ito ngayon, 180,000 views, uploaded Feb 19 at saka yun, mula ang video ito kay Summit Media Philippines. So, totoo nga ba to? Panoorin natin ang video ito. Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Link na sa description box below. Tapos yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, syempre huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin patatagalin pa. Simulan na natin. host-actress na si Chris Aquino, inilabas na sa publiko ang nilalaman ng kanyang last will and testament. Yun. Panuorin at pakinggan ang bidyong ito hanggang sa uli para sa buong detalye. Yun. Tila ibinili na ni Chris Aquino ang dalawa niyang anak na sina Josh at Bembe sa kanyang longtime friend na si Boy Abunda. Sa isang exclusive interview sa programang Fast Talk, inalala ni Chris ang pangako noon ni Tito Boy sakaling may mangyari sa kanya dahil sa kanyang kalusugan. Alam daw nito noon pa man na merong mangyayari at darating na pagsubok sa kanyang buhay. Kaya niya ito nasabi noon. Grabe yung titigan ni Tito Boy pa nakaganyan. Tapos yun, inihabilin daw ni Chris Aquino kay Tito Boy yung last will and testament para sa mga anak ni Chris. So, yeah. Nood. Nasa publiko sa pamamagitan ng kanyang longtime friend na si Tito Boy Abonda. I just wanna take this opportunity, Boy, na magpasalamat sa iyo because nangako ka sa akin. Kagaya ng ilan sa pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung anuman ang mangyayari, mayroon akong dalawang kaibigan na lilipad dito sa US para samahan yung two boys. Grabe bale, pwede siyang matatawag siya na huling pabor ni Chris Aquino. So, grinab niya na rin para lang mahatid yung mga anak niya. I'm entrusting my children with you because the two will actually be going home in 2 weeks. Why did I decide on this? Kasi naawa ko doon sa dalawang bata. Ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para makita yung mga doktor. Kaya wala akong choice, kundi ipagkatiwala sa iyo sina Bim at Diyos at alam na alam ko na ikaw yung isang tao na nakakaintindi sa akin at sa dalawang anak ko. Grabe. So, loyal or solid friend si Tito Boy Abunda ni Chris Aquino, men. Dito, isinambit din niya na lahat ng mga pangangailangan ni Bembe at Diyos ay nakahanda na at hindi man klaro sa taong bayan ang mga naging pahayag na ito ni Chris. Sinabi ng mga nakararami na ang tinutukoy nito ay ang kanyang last will and testament para sa dalawang bata. Okay, so in-assume lang din ni Summit Media Philippines yung pagkakaintindi ng mga netizens doon sa sinabi ni Chris Aquino na ikaw lang yung, or pinagkatiwala ko sa iyo ang dalawang anak ko kasi ikaw lang yung nakakaintindi sa amin. So parang in-assume nila na ito nga ay last will and testament. So since yun lang yung basihan, so wala tayong sources dito, either true siya or not, di ba? So, tuloy. Nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo yun iintindihin. Total, kahit anong mangyari or if ever lang, wag naman sana na lumisa na si Chris Aquino, mapupunta talaga sa mga anak niya yung mana niya, di ba? Lalo na puro palalaki. Bago pa man nagkaroon ng matinding sakit ang Queen of Boltok, na asikaso na raw ito ng kanyang mga abogado noon ang sinasabing kanyang last will and testament para sa kanyang mga ari-arian at mga yaman na ihabilin sa kanyang dalawang anak para sa kanilang kinabukasan. Kinumpirma na rin ito ng showbiz columnist na si Grabe, $10 million yung net worth, man. Sylvia Asis sa kanyang column sa Philippine Star na meron ngang konkretong detalye sa nilalaman ng nasabing last will. Base na rin ito sa kanyang mapagkatiwalaang source sa kampo ng mga Aquino. Dagdag pa niya na maging ang kanyang pumanaw na kapatid na si dating Pangulong Pinoy ay hinabila na rin ang lahat ng kanyang mga yaman at ari-arian sa kanyang mga pinakamamahal na pamangkin na sina Diyos at Bembe. Talaga ba? Samantala, hindi napigilan ng yung yaman daw ni ex-president Pinoy inihabilin kay Bimby at Diyos. Kasi nga wala namang pamilya si Pinoy, di ba? Hindi naman siya nag-asawa. Ewan ko kung totoo yun. Inobulbit niya na si Chris Aquino na sagutin ang isang netizen na nagsasabing karma raw ang dahilan kaya ito may malubhang sakit. Na sa mga oras na iyon, marami na rin ang mga nakabasa at nakakita ng nasabing comment na umabot ito sa daang reply sa mga taga-suporta. Actually, yung word na karma, no, kapag ka nagkakasakit yung tao, especially yung kay Chris, I don't think so na karma siya. Kasi
normal naman talaga sa tao men na magkasakit men. So ano na lang masasabi niyo halimbawa sa mga kapamilya niyo na nagkasakit, 'di ba? So nakarma din ba sila? Wala, hindi naman para sa'kin or maybe meron ngang point pero ewan ko, in my own opinion lang naman na I don't think so karma yung nangyayari kay Chris. I don't think so rin. Ewan ko, may kanya-kanya naman tayong, freedom of opinion dito. Kayo comment down below kung ano yung sa tingin niyo na nagkataon lang ba na nagkasakit talaga siya dahil matanda na rin siya or marami na talagang or naniningil na yung katawan niya or kinarma nga ba? Nasa sa inyo na lang 'yan. May mga nagsasabi nga na kulang, 'di ba? So, ewan, 'di natin talaga masasabi men, tuloy. Ng controversial na talk show host sa kanyang Instagram post kung saan nagbigay-pugay sa yumaong Demscape Entertainment head na si Dio Enrinal ay may isang netizen ang nag-comment ukol sa kanyang iniindang sakit. Komento ng netizen, masama kasi ugali ni Chris, kaya rin siguro nakakarma. Char! Mhm. Hindi naman pinalagpas ng Queen of All Media ang main comment ng naturang netizen. Sagot ni Chris, obviously, not as awful as yours because I've made a conscious effort to not judge people I've never met nor had a personal encounters with. Illness isn't karma. It's Tama. God's way of using my trials to show that faith does heal in His name, wishing 'Yun yung, ibig sabihin ko. Illness isn't karma. So, 'yun. Ewan ko na lang. Nasa sa inyo na lang 'yun kung paano niyo intindihin din. you peace. At tila binura na nasabing netizen ang kanyang negatibong komento matapos siyang Napa-delete. sagutin ni Chris. At noong nakaraan lang ay ipinagdiwang ng Queen of All Media ang kanyang 53rd birthday kung saan matapang niyang ibinahagi sa publiko ang kanyang lumalalang karamdaman. 'Yun. Ani ni Chris, ngayong araw ay papasok na siya sa ospital para subukan ang biological na gamot upang isalba ang kanyang puso. Kaya humihingi siya ulit ng panawagan sa publiko na ipagdasal siya sa kanyang agarang pagbalik upang magampanan muli ang papel niya bilang ina ng kanyang mga anak na 'Yun. sina Bembe at Diyos. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today. So, 'yun lang guys. Again mula kay Summit Media Philippines, subscribe niyo 'yan, suportahan niyo 'yan. Tapos 'yun, siyempre baka naman 'wag niyo rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So 'yun nga ano, about nga sa usaping ito, Last Will and Testament. So, ano lang pala siya, assumption ni Summit Media Philippines which is inassume niya yung assumption din ng mga netizens na yung ibig sabihin or yung malalim na usapan ni Boy Abunda at Chris Aquino is kasali na doon yung Will and Testament. So, di rin na talaga natin siya masasabi kasi what if doon ihinabilin ni Chris Aquino sa attorneys niya or sa mga kamag-anak niya yung Last Will and Testament para sa mga anak niya, di ba? So, di natin alam kung ano nga ba ang totoong kwento nito. Tapos yun, patungkol naman dun sa karma issue or whatsoever, I don't think so nga na karma siya 'no. Siguro nagkataon lang kasi well, marami naman talagang, factors ang karma 'no, pero I don't know. Kasi kung pagbabasehan mo kasi yung illness or I don't know. Well, maybe kung totoo man ang karma na sa illness siya kasi, lahat naman talaga tayo magkakasakit 'di ba, tapos lahat naman din talaga tayo may kasalanan. So, siguro valid na rin yun kung sakaling man na illness is karma kasi makasalanan naman tayong lahat, so kaya siguro nagkakasakit tayong lahat, something like that. I don't know, kayo comment na lang kayo sa baba kung ano yung tingin niyo sa usaping ito. Tapos yun lang, sundan pa natin 'tong mga issue about kay Chris Aquino tapos iba pa. So yun lang naman again, kita-kits sa susunod nating reaction video. Filipino Seas